Kabanata, chapter 3, verse 16 to 18. At okay, chapter 3, verse 16 to 18. Ang sabi po dito, 16 to 18, ayan. Ang sabi po dito po sa atin pong Bible, sabi po, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Ayan. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Amen. Hallelujah. Ayan po. Ang atin pong teksto ay medyo, ano ba to, nakikita dito yung pag-ibig po ng Panginoon na kung saan po ay dito po nakalagay yung pag-ibig na kumikilos. At kita naman natin kung anong pag-ibig ang nagawa ng Panginoon para po sa atin. Kaya naman po, sa tekstong ito po ay pinamagatan ko po mga kapatid na passion. Ayan. Yung passion po na P-A-S-S-I-O-N. Ayan. Na kung saan po, yung passion po dito sa salita ng Diyos sa 1 John 3:16 to 18, ito po yung pag-ibig na kumilos. So mga kapatid, sino po dito ang may puso na patuloy na tumitibok? Yung may patuloy na pagmamahal. Di ba meron kasing mga tao na sa sobrang nasaktan sila, nahihirapan silang magmahal ng totoo. Alam niyo yun? Ang pagmamahal nila ay salita lamang. Napakaliwanag po dito, sabi doon na huwag daw tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Dito po sa atin pong gawain, naitaas po ba o nakita po ba ang pag-ibig sa atin pong Panginoon? Naramdaman po ba ng bawat isa yung excitement na meron po tayong ginagawang 24 hours prayer? Ito po ba ay naging lumabas po ba yung pagmamahal natin, yung pag-ibig natin sa atin pong Panginoong Jesus? Amen. Marami po sa atin ang marunong pong magsabi ng mahal kita, di ba? Kahit mga bata, kayang gawin yan. Maraming ganon. At napakadali itong sabihin actually. Sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa atin pong kapwa, Kristiyano. Pero ang tanong po, ang pag-ibig ba nararamdaman mo ay may kilos? Amen. Patuloy ba itong gumagalaw, yung pag-ibig na nararamdaman mo? Maraming tao ang nagiging intentional kapag gusto nila ang isang tao, di ba? Kaya tayo nagkaroon ng ating mga kabiak, ayan, yung ating pong mga kalalakihan diyan, mga katatayan, di ba? Kaya po kayo nagkaroon ng kagaya po namin ng mga minamahal or asawa, kabiyak. Dahil po yung pag-ibig po na naranasan nyo, na naramdaman nyo sa inyong puso ay sinamahan nyo po ng gawa, di ba? Merong pagkilos po, yun pong inyong naramdaman. At nung naramdaman nyo po yan, naging intentional po kayo. Amen. Para ipakita po dun po sa inyong minamahal na sila po ay inyong iniibig. Amen. Na gusto nyo po silang makasama, di ba? Ganon din po sa aming mga babae, di ba? Andiyan yung aking asawa, ano po. So, ang pag-ibig, napakalalim po kung talaga pong pagbabasehan natin, kung susundan natin at kung magiging pattern natin, yung pag-ibig na ginawa ng ating Panginoon. Amen.
Marami po yung tao na talaga namang may intensyon na magmahal, 'di ba? Pero kakaunti po yung may passion na kumilos. Amen? Ang passion, mga kapatid, hindi lamang po yan matinding damdamin. Ayan, nag-heart ang ating Brother Adrian. Si Brother Adrian po ba yung asawa ni Sister Lizelle? Ayan, siguro kinilig siya ano po na kung paano niya talaga ginawan, nagkaroon siya ng put into action yung love niya na nararamdaman niya kay Sister Lizelle. Tama po ba si Brother Adrian yung asawa ni Sister Lizelle? Hello po, brother. Ayan. Sabi doon, yung passion po ay hindi lang matinding damdamin. Amen? Ang passion po ay pag-ibig na gumagalaw. Amen? So, tingnan po natin ang atin pong mga sarili. May passion ba? Kasi kung may passion ka, yan po yung nagmumula sa puso mo. Ibig sabihin, meron kang pag-ibig na gumagalaw. Hindi ka po paralyzed. Amen? Hindi ka paralyzed. Kung ikaw ay may passion at may pag-ibig na gumagalaw, amen, meron ka dapat impact. Nagkakaroon ka ng impact sa iyong mga mahal sa buhay, even to yourself. Nagkakaroon ka ng impact sa spirituality mo, nagkakaroon ka ng impact the way you talk, di ba? Nagkakaroon ka ng impact the way you respond. Kasi yung impact na yon ay full of love. Amen? At ngayon, kung yung response mo na yon ay galing sa pag-ibig, magiging passionate ka sa lahat ng iyong ginagawa. Amen? Passionate pa ba ang bawat isa? Nasasayahan pa ba? May pag-ibig pa ba na ginagawa niya ang ganitong gawain sa Panginoon? So, magkaroon tayo ng dami natin, di ba? Kung passionate pa ba ako? Or baka nagiging mechanical or routine na lang ang akin pong ginagawa. Na once na may nakita ako na icon dito sa messenger na nakalagay Bible Study Join na kulay green, umilaw siya na green. Pipindutin mo na lang siya at pagkapindot mo, di ba, hayaan mo na lamang na simula nung pinindot mo, hindi ka na gumalaw. Amen. Wala ka ng response. Amen. Di ba? Or walang naging impact sa'yo yung gawain. At yun yung parang sinasabi na pag-ibig na parang intentional mo gustong gawin yan, pero hindi mo sinamahan ng actions. Walang kilos. Ano ang sabi ng Biblia, di ba? Yung pananampalataya, just like faith, di ba? Yung pananampalataya na patay, di ba? Faith without action is dead, di ba? Same with love, di ba? Kung mahal mo ang isang tao, magiging passionate ka, magiging intentional ka na maramdaman niya na mahal mo siya. Amen? Even sa ating gawain, di ba? Hindi ka mai-stuck na 6 years ka na sa ganyang gawain, pero ganun pa rin po. Di ba? Dapat meron tayong paglago. Di ba? Kasi habang ginagawa mo yun, habang tumatagal ka po sa isang gawain, dapat lalo mo siyang mas minamahal. Hindi siya dapat na nagiging kabigatan sa'yo at hindi siya dapat na nagiging burden sa'yo. Amen po. Lalong-lalo na po kung ang pinag-uusapan ay ministry. Lalong-lalo na po mga kapatid kung ang pinag-uusapan ay gawain ng Panginoon. Amen. Sa tagal mo, sa bawat araw, dapat nagle-level up yung pag-ibig mo sa ginagawa mo. Amen. Hindi lamang siya nagiging routine na lang sa'yo na parang pampalipas oras mo lang. Amen. Dahil naboboard ka lang. When we say passion, ito po ay, ano nga ba ang sinasabi nating passion? Ang passion po, ito po ay pag-ibig na kumikilos. Hindi lang ito yung matinding damdamin o excitement. Diba? Hindi lang ito yung matinding damdamin o excitement. Bakit mga kapatid? Ang passion sa Biblia ay pag-ibig na umaabot sa actions at sa sakripisyo. There is action and sacrifice. Amen? Ano ba yan? Bakit? Meron po tayong 3 antas ng passion. So mamili na lang po kayo dito kung saan kayo papasok
sa mga oras na ito. Kung paano nyo pinuput into action yung passion nyo, yung pag-ibig nyo, lalong-lalo na po sa Panginoon, na unang-unang siya ang nagmahal sa'yo, na hindi lamang yun na-excite siya para mahalin ka, hindi lamang yun ginamit niya ang kanyang emotion o damdamin, di ba? Kundi yung pag-ibig na ibinigay niya sa'yo at sa akin ay umabot sa action at sa sakripisyo po niya. Amen? Nawa po ay nauunawaan po ng bawat isa. Pasensya na po kayo, gusto ko lang po kayong gisingin. Sabi nga yung mga ganitong oras, ito daw yung mga critical moment na parang talagang inaantok. Kaya ito po, ano ba yung tatlong antas ng passion? Wala pa po ako sa atin pong teksto na binasa ko. Ibibigay ko lang po sa inyo yung kung ano ba yung passion na yan na tinatawag, di ba? Yung passion po bilang damdamin, ito yung masaya ka. Ito yung ganadong-ganado ka. Amen? Ito yung grabe yung sigla mo. Ito yung inspired ka. At maganda ito, mga kapatid. Yung passion bilang damdamin. Maganda ito. Pero, hindi sapat. Hindi po sapat. Maraming tao ang may passion sa simula. Pero nawawala kapag mahirap na. Nung ako po'y pumasok bilang full-time po sa ministry po namin sa church, ang dali po palang magpasimula. Kasi andun pala yung passion mo, Nag-umpisa ako, ang first ministry ko ay children ministry. Nag-umpisa ako sa 20 na kids. Umabot ng 30, umabot ng 50, umabot ng 70. At habang ginagawa ko po yung passion na yun ng pagtuturo sa mga bata, hindi lamang po, lumabas yung saya ko lumabas yung pag-ibig ko, yung ginagawa ko Amen? Na hindi lamang ako, hindi lamang ako nanatili or hindi lamang ako na-satisfied na word of God lang ang aking ibibigay sa mga bata na yon. Amen? Kundi, nagbigay ako ng time management po na 20 minutes sa Word of God at 10 or 15 minutes sa bawat isang bata na kung ito ay grade elementary, tinuturuan ko one by one sa ilalim ng puno kung paano sila magbasa. Amen? Alam niyo yung mga bata na hirap sa buhay. Na even yung kanilang mga parents po ay walang passion, walang oras para sila ay turuan magbasa. At doon ko po nakita sa akin kung pag-uumpisa na yon, kung ano yung kailangan ng bata na yon. Kahit na po ipahayag ko ng ipahayag at basahin, marinig nila ng marinig ang salita ng Diyos. Kung sila po ay grade 3, grade 4 na hindi pa marunong mag-ABCD, hindi pa marunong magpangkat ng abakada, magbasa, di ba? Hindi rin po nila yun maia-apply kapag tapos na ang gawain namin. Kaya almost 2 years ko po silang tsinaga. Hanggang sa ngayon po ay nag-level up na, parang naging mga grade 7 na sila, tinuruan ko pa rin. Hanggang ngayon na-cut na po yun. Kasi sila po ngayon ay mga kabataan na, youth connect na po sila, na sila naman po pumupunta na sa church. Ang antas ng passion ng damdamin nung una nag-uumpisa ako kasi masaya. Alam niyo yun? Kasi yun yung time na paglabas ko ng bahay. Kasi nasa bahay lang ako, tao lang ako sa aming tindahan that time. So parang ako ay naboboard. Nabigyan ako ng pagkakataon na makasama sa isa naming reverendo. At yun ang hinawakan ko. Pero habang tumatagal, di ba? Habang humihirap na, nawawala yung nakikita ko yung aking mga kasamahan na ayaw na nila. Ayaw na nila. So sinabi ko sa sarili ko, ang daling magpaumpisa. Pero ang tanong, di ba, yung pagtatapos nun, andun pa ba yung pag-ibig mo? Sabi nga, tinanong ako ng bishop ko, ano yung makapagpapatigil sa iyo sa gawain? At ako'y napaiyak. Kasi sabi ko, kasi imposible mga kapatid kung naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon ng full, di ba? Andun yung yung kalakip na parang hindi lamang based sa feelings ka gagawa. Because out of love ang lahat ng gagawin mo. Sabi ko doon sa amin, sa mentoring namin, siguro makakapagpatigil lang sa akin ay pag nawala na yung love ko sa Diyos.
Pag nawala na yung love ko kay Jesus, which is, for me, imposible yun. Kasi, naranasan ko na eh. Kung minsan man akong papahintuin ng mahirap na sitwasyon, alam ko rin naman kung paano makabalik muli sa kanyang paanan, di ba? So, ito yung passion na nagbe-base ka lang sa damdamin mo, di ba? Ano naman yung pangalawang passion? Yung pangalawang passion, ito po ay base lamang sa decision mo. Ito yung kahit mahirap, 'di ba, pipiliin mong magmahal. Ayan, mga nakaka-relate po ba ang ating diyan, mga Nanay Andrea, Sister Jolly, ayan, Sis Billie Jean, ayan. Sino pa po ba? Ayan, Sister Lizelle, ayan. Kahit mahirap, ito yung base sa decision mo eh. Nasa decision making na tayo, hindi lamang yung base ng feelings. Ano, ito po yung passion na bilang desisyon. Yung kahit mahirap, pipiliin mong magmahal. Amen? Ito yung kahit hindi mo feel. Kasi yung tao na yun talaga, di ba? Hindi naman siya talaga kamahal-mahal. Amen? Mahal mo siya dati pero nung nagsama na kayo sa iisang bubong, bakit ganito ang ibinigay mo sa akin, Panginoon? Puro tanong ka na. At meron pa nga na, pwede ko bang isauli ito sa aking biyanan? Saulian na, saulian na nangyayari. Ito yung magdidesisyon ka ngayon na kahit hindi mo feel, gagawin mo pa rin ang tama. Bakit? Dito po kasi sa passion bilang decision, nagiging matured, amen, ang ating passion, yung sa mga ganitong kahit hindi mo feel yung tao, gagawin mo pa rin ang tama. Hindi na siya ngayon nakadepende sa feelings mo or sa emotions mo, sa damdamin mo. Diba? Nag-level up. Ito po yung passion bilang decision na kahit mahirap, pipiliin mo siyang mahalin. Kahit hindi mo siya feel, pipiliin mo pa rin gawin ang tama. Amen. At ang pangatlo pong passion, ito po yung passion na sinasabi ko na may pagkilos. Amen? Ito yung pinaka-biblikal. Amen. Nakahulugan ng passion bilang pagkilos. So maunawaan natin na andito na po ba talaga tayo? Yung passion po ba natin ay naandito na ba sa level na meron na po tayong pagkilos? Amen? Sabi doon, yung passion na bilang pagkilos, ito yung pag-ibig na isinasabuhay kahit may kapalit na sakripisyo. Amen? Ito yung pagmamahal na may gawa. Ito yung may malasakit na may kilos. Ito yung pananampalataya na may obedience. Ito po yung katatapos lang natin na topic kay Pastor Nino. Amen? Yung pananampalataya mo pala, yung passion mo pala, nagmumula pala yung dun sa faith mo na may pagsunod. Amen? Yung palang passion mo na yon, yung pagkilos mo pala na yon, ay nagmumula dun sa pagmamahal mo na sinasamahan mo ng gawa. Amen? So yung pagmamahal mo, yung passion mo palang na yon, di ba? Kung dati wala kang pakialam sa iba, kapag nakakaranas na nakakarinig ka na may ganitong problema, kung dati wala kang pakialam, di ba? Narinig mo lang, at ang laging tugon mo lang, ay ganun ba, sister? Ay ganun ba? Ngayon hindi eh. Kung ikaw ngayon ay may passion na base or bilang pagkilos gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus na may sakripisyo at may gawa, di ba? Ngayon, yung iyong malasakit, kumikilos, nararamdaman ka ngayon. Baka kasi ghost ka dati. Alam mo yon? Baka kasi hindi ka na maramdaman dati. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na naramdaman mo, nagkaroon ka, naging passionate ka ngayon na patuloy na nagkaroon ka ng pagkilos or paggawa, di ba? Meron kang malasakit. Lagi kang nararamdaman ng iyong kapwa. Ano po? So dito po sinasabi na ang passion ay pag-ibig na tumangging manatiling tahimik at kumilos kahit may kabayaran. Amen? Ang passion ay pag-ibig na gumagalaw. Amen? Ang passion po, hindi lamang yan kumikilos based lamang sa ating pong emotions. Based lamang po yan sa ating pong decisions.
dapat po yung passion na yan ay may kasamang sakripisyo. Atin pong isinasabuhay. Amen? Kahit na may masakit or may sakripisyo na kapalit. Amen po. Kagaya niyan, di ba yung mga pastor, di ba grabe ang sakripisyo ng mga yan sa gawain ng Panginoon. Bakit? Naranasan nila ngayon ang totoong pag-ibig. Ipinaranas nila sa kanya ng Panginoon, di ba? Na yung pag-ibig na ngayon na kung buhay, yung pag-ibig na buhay. Amen? So dito po, alam ko naman po na ang lahat po sa atin ay nagkakaroon po ng sakripisyo sa bawat gawain, di ba? So dito sinasabi nga po dito na dito sa 1 John chapter 3 verse 16 to 18, malinaw po na itinuturo po ng Biblia kung ano ang tunay na pag-ibig. At ito nga po yung pag-ibig na kumikilos. Amen. So una, sabi po sa verse 16 mga kapatid, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. So ibig sabihin, ang pag-ibig ay ipinakita sa sakripisyo. Sabi doon inialay di ba? Inialay daw po ang buhay. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. So ano naman po ang dapat natin gawin? Dapat din po natin ialay ang ating buhay para po sa ating mga kapatid. So ang pag-ibig po ay ipinakita sa pamamagitan po ng may pagsasakripisyo. Dito natin nakikilala ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Hindi sinimulan dito ni John na sinabi niya na ang pag-ibig ay nagmula sa emosyon. Di ba? Hindi niya sinabing ang pag-ibig ay masarap sa pakiramdam. Diba? Ang sabi po niya, makikilala mo ang pag-ibig sa ginawa ni Kristo. I hope mga kapatid na yun na po ngayon ang atin pong pagkakakilala kung bakit po tayo nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Dahil po iyon sa ginawa ni Kristo sa atin. At ang pag-ibig po pala mga kapatid, ay hindi lang yan basta nararamdaman. Hindi lang siya basta kumikilos. Ang pag-ibig po ay may mukha. May mukha po ang pag-ibig. Ang mukha ng pag-ibig ay ang krus. Amen? Hindi lang sinabi ni Jesus na mahal niya tayo. Pinatunayan niya ito sa kanyang sakripisyo. Ano po ba ang sinasabi sa John 15:13? Ayan. Sabi po sa John 15:13. Basahin ko lang po. Sige po, baka po may makakita. Sabi po doon, sige po, i-paraphrase ko po ano. Sabi po sa John 15:13, walang hihigit pa sa pag-ibig na ialay ang buhay para sa kaibigan. Parang mas maganda po talaga sa Bible. Ano po? Ayan. John 15:13. Ayan. Ang sabi po dito, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kaya niyo po ba yun? Kaya niyo po ba yun? Amen? Diba? Kung minsan, gusto natin ng pag-ibig. Alam mo, mahal mo ang isang tao, pero ayaw mong gumastos. Amen? Naaawa ka sa iyong kapatiran, diba? Pero ayaw mo namang mag-abot ng tulong. Ayaw mong maramdaman ka. Amen? Pinipili natin minsan yung gusto natin na pag-ibig na walang sakripisyo. Sa salita lamang po, ay, yan kapatid ko na yan, mahal ko yan. Ay, opo, maaasahan niyo po ako, Sis Bev, sa gawain. Amen? So, dito, ang pag-ibig po, sabi doon sa Biblia, ang pag-ibig mga kapatid, may kabayaran. Sabi doon, may inialay, diba? May kabayaran. So, ibig sabihin, may kabayaran ang pagpapatawad. Amen?
May kabayaran ang pag-unawa. May kabayaran ang pagmamahal sa taong mahirap mahalin. Kung ang pag-ibig mo ay hindi pa kailanman nakasakit sa pride mo, di ba sinasabi mo na nagmamahal ka? Pero hindi pa man lang, anak, pakisara ng pinto. Hindi pa man lang nakasakit sa pride mo, di ba? Hindi pa nakaabala sa schedule mo, sinabi mo na mahal mo ang Diyos, pero sa mga simpleng gawain, di ba? Hindi ka maabala dahil full ang schedule mo, di ba? Punong-puno ang schedule mo sa mga trabaho mo, sa lahat ng gagawin mo, punong-puno, hindi makasingit. Hindi makasingit ang gawain ng Panginoon sa schedule mo. Pero sinasabi mo, every Sunday, kapag ikay nananambahan, kapag ikaw ay nagpe-praise, nag-worship, kapag ikay nananalangin, Lord, mahal kita. Di ba sinasabi mo? Pero wala din yung asan dun yung sakripisyo? Asan dun yung kabayaran? Di ba? Kung ang pag-ibig mo ay hindi pa nakakaapekto sa comfort zone mo, still, kumikilos ka based sa panahon na comfort ka lang. Pero yung panahon na parang magdidesisyon ka ngayon, gawain ng Diyos o yung pupuntahan mo. Di ba? So, anong pipiliin mo? Minsan pinipili natin, ay teka, may lakad ako. Na may gawain ka na doon, lalo na't ikay ginagamit sa oras na yon. Naka-schedule kang gamitin. Pero hindi naman kasi ganun kahalaga yung pamimilian. Pero still pinili mo. Di ba? Baka mga kapatid yan ay pag-ibig bilang damdamin lang. Na kapag ikaw ngayon ay nakailangan mo ng comfort, kailangan mo ng salita ng Diyos, magjo-join ako ngayong umagang ito kasi ako ay nanghihina. Diba? Nasa doon yung sinasabi na sacrifices. Kung ito ay hindi nakaapekto sa'yo, diba? Baka nga mga kapatid, hindi pa kayo umabot sa antas ng pag-ibig na itinuro sa atin ni Kristo. Baka nga hindi pa man lang tayo pumapasok dun sa entrance, dun sa intro pa man lang ng pag-ibig na tinanggap ko at tinanggap nyo na itinuro po sa atin ni Kristo. Tayo pong mga mananampalataya ang unang nakakaranas dapat niyan. Tayo pong mga mananampalataya ang unang nagsasakripisyo sa gawain ng Diyos. Amen. Tayo pong unang mananampalataya ang dapat na nakakakitaan. Amen. Ng pag-ibig na kung saan ay nagpapakita ng sakripisyo. Ang linaw po sa verse 16, sabi doon, dito natin nakikilala ang pag-ibig. Kung ang pag-ibig mo, sabi ko nga, hindi man lang nakanti ang pride mo. Diba? Kung ang pag-ibig mo, hindi man lamang nakaabala sa schedule mo, hindi man lamang nakaapekto sa kaginhawahan mo. Amen. Baka nga mga kapatid, wala ka pa, hindi ka pa umaabot sa antas ng pag-ibig na itinuro ni Kristo. Dahil ang pag-ibig, sabi doon, ay ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng sakripisyo. Pag sinabing sakripisyo, mga kapatid, meron itong something na i-give up ka. Na parang ang alwan-alwan sa'yo na gawin yon, diba? Na naandun ka na, bakit ako? Diba? Pwede naman sila. Yun yung sakripisyo to the point na parang pipiliin mo. Bakit? Ayaw mo masaktan ang mahal mo, which is our Lord Jesus Christ. Ayaw mo siyang masaktan. Amen. Gasino na yung simpleng oras, konting oras. Gasino na yung konting pananalangin. Diba? Kung ikaw, ang dami mong alibay, diba? Isipin natin, buong 24 hours ba, kinuha sa atin ng Panginoon, na ikaw ay magbabadyan, magsalita ng magsalita? Diba? Dito natin maiipakita, sabi doon, dito natin nakikilala ang pag-ibig.
Ito yung inialay ni Kristo para sa atin. Ibig sabihin, yung inialay, may sakripisyo dapat. Nakikitaan ka din. Amen? Ang nagda-drive sa'yo ngayon ay ang pag-ibig na nararamdaman mo. Tingnan mo na lang nung ikay nagmamahal, di ba? Anong sabi doon? Hahamakin ang lahat. Di ba? Ano? Hahamakin ang lahat, makuha ka lamang. Tama ba yon? Di ba kasabihan nun? Bakit ibig na ibig eh? Di ba? Ibig na ibig eh. Grabe, halos suungin ang ikapitong bundok para lamang puntahan ang nililigawan at ipagsibak ng kahoy. Eh, ganun pa ba? Parang wala na ngayon ganun ano. Di ba? Andun yung sakripisyo eh. Pwede po kayong mag-chat box diyan kung paano nagsakripisyo yung mga mahal niyo sa buhay para lamang masungkit ang matamis mong oo. Di ba? Andun yung pagsasakripisyo eh. So, pero bakit ngayon naiiba? Naiiba, di ba? Parang ngayon, ang ginagawa natin, yung gawain ng Panginoon ay, ano siya, ginagawa na lang natin na parang transactional. Amen? Transactional. Nakabase, sabi ko may tatlong antas ng passion. At ang ibig kong sabihin sa passion ay pag-ibig na kumikilos. So, ito ba ay ang antas ba ay bilang damdamin mo lang? Pag-ibig, yung passion mo na kumikilos, base lang ba sa damdamin mo? Base lang ba sa decision mo? Ay, wala akong pupuntahan ngayon at inip na inip ako. Wala kaming lakad ng aking mga kaibigan. Kaya may time akong mag-join. Pinagdesisyonan mo na mag-join ako ngayon. Bakit? Kasi wala ka namang pupuntahan eh. 'Di ba? What if meron kang pupuntahan, may sumabay na schedule? Ano ngayon ang pipiliin mo? Amen? So sabi doon, ang passion ay pag-ibig na handang magsakripisyo. Yun po ang sabi sa verse 16. Ang sabi naman po sa verse 17, mga kapatid, sabi po dito, dito na ako. Verse 17, ang sabi po dito, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? So ito po yung sinasabi dito. Pangalawa po yung passion, yung pag-ibig na kumikilos. Ano po yun? Ang pag-ibig ay nasusukat sa habag. Sabi doon, ngunit ang sino mang may kakayahan sa buhay na ito ay nakikita ang kapatid na nangangailangan at ipinagkait sa kanya ang tulong, di ba? Paano mananatili sa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Napakalinaw po mga kapatid. Ang pag-ibig ay nasusukat sa reaction mo, sa response mo, sa kilos mo, sa action mo, sa pangangailangan ng iba. Amen? Kaya nga ang Panginoon napaka-generous eh. Diba? Napaka-generous ng Panginoon. Dito po sa verse 17, hindi sinabi na kung may kakayahan, di ba? At hindi napansin ang kapatid, hindi naman yun ang sinabi eh, di ba? Ang sabi doon, ang sinong mang may kakayahan sa buhay na ito at nakikita ang kapatid na nangangailangan, ipinagkait sa kanya ang tulong. Pero paano mananatili sa kanya ang pag-ibig ng Diyos? So dito sinabi doon na kung may kakayahan ka, hindi yun sinabi, ang sinabi doon, kung nakikita mo. Alam mo ang pangangailangan ng iyong kapatid, pero pinipili mo pa rin huwag kumilos. Dumating ba kayo sa punto ng ganon? Meron sa'yong humingi ng tulong or meron sa'yong nag-open ng tulong, ng problema niya. Pero ikaw, alam mo naman na kaya mo. Meron kang capability, capable ka na ikaw ay magbigay ng tulong dun sa kanyang problema or pinagdadaanan mo. Amen. Pero pinili mong huwag tulungan. Amen. Marami pong Kristiyano ang andyan pa rin sa antas ng kanilang passion na masasabi nilang yun daw yung pag-ibig nila sa Diyos. Ano po, hanggang bibig lang. Yung alam mo yun, maraming Kristiyano ang may mata para makakita ng pangangailangan. Pero, wala namang paa para lumapit. May paa, nakikita ang pangangailangan, pero walang paa para lumapit.
walang kamay para tumulong. Nasaan doon ang sinasabing pag-ibig na nasusukat sa habag, 'di ba? Minsan sinasabi natin na, ay, sige, ipapanalangin ko na lang siya, 'di ba? Pag-pray ko na lang. Pero ang totoo, kaya naman nating tumulong. Ayaw lang po nating maabala. Hindi lamang po ito nasusukat sa pagbibigay po ng material things, ng pera or what, 'di ba? Tayo po ang nakakaalam kung ano yung kakayanan natin para makatulong sa iba. Pero tayo rin ang makakapagdesisyon na kapag tumulong ka, hindi mo, alam mo yun, ayaw mo kasing maabala. Ayaw mong maabala, di ba? Sabi po sa Santiago chapter 2 verse 15 to 17. Santiago. Ay, makita. Sige po, may nakakita po ba? Santiago 2, 15 to 17. Ayan. Amen. Ayan, sige po. Sabi Ayan, po sige dito, James 15 po. James 2, 15 to 17. James 2 po. Okay, sabi po dito, 15, verse 15. Purihin po po. Halimbawa, may isang kapatid na walang maiso at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, nagbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo binigyan ng kanyang kailangan. Anong silbi niyon? Gayon din naman ang patay, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may Amen. nagsasabing, Amen may po. pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. Ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. Di po ba napakaliwanag? Sabi doon, kung may kapatid na nagugutom at sinabi mo lang, sumaiyo ang kapayapaan. Di ba? Pero wala kang ginawa, patay ang ganung pananampalataya. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, may mukha ang pag-ibig. Kung ang pag-ibig ay may mukha, ano ba yung makikita natin sa mukha? Ibig sabihin, may mata din yan. Ang pag-ibig hindi bulag. May mata din po ang pag-ibig. Nakakakita po ang pag-ibig. At kapag nakakita yun, kumikilos po yun. Amen? So, ano yung nais ditong itanong sa atin ng Panginoon? Dito po sa pag-ibig na nasusukat sa habag, sino ang inilalagay sa iyo ng Diyos sa harapan mo na nangangailangan? Diba? Sa araw-araw meron tayong nai-encounter na parang naiisip natin yung tao na yun nangangailangan siya ng prayer, nangangailangan siya ng finances, di ba? Di ba? Sabi doon, hindi sila inilagay doon sa iyo, hindi sila ipinakita para makita mo lang. Amen. Sila ay inilagay sa iyo para hindi lamang para maawa ka. Inilagay doon sa iyo para kumilos ka. Amen. Para kumilos ka. Amen. Kasi ganyan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen po. So sabi po dun sa verse 18, malapit na po ako, sabi po sa verse 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Dito po, sabi ko nga, ang passionate pag-ibig na kumikilos. So dito po sa verse 18, ang pag-ibig ay pinatutunayan sa gawa. Sabi doon, huwag daw po tayong magmahal sa salita o sa pananalita lamang, kundi sa gawa, sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Amen. Malinaw po ang utos dito. Huwag lang daw po sa salita. Ibig sabihin, huwag ka lang post ng post na Jesus, I love you. Pero hindi naman makita, amen, na nasa ng proof mo
na parang yung mga kasama mo sa bahay, yung mga inilalapit sa'yo, mga kakilala mo, 'di ba? Ay hindi man lang makita na, totoo ba ito? Ito ba talaga yung ano o sinasabi lamang niya ito, 'di ba? So dito, huwag lang daw po tayong puro salita, amen. Huwag lang puro sabihin mong, "God bless you sister, God bless you brother." 'Di ba? Kung may kakayanan ka, 'di ba, na maipakita dun sa tao na yun, sa mga sa asawa mo, sa mga anak mo, 'di ba? Dapat na andun din yung pagkilos mo at yung proof na may ginagawa ka. Amen? Ipakita mo sa gawa, hindi lamang sa salita. Kasi po, ang Christianity ay hindi lang alam kung paano sabihin, ito po ay isinasabuhay, 'di ba? Um, Maraming nakakakita 'di ba dun sa kagaya dun sa Good Samaritan 'di ba? Dun sa Luke 10:33-34 'di ba? Maraming nakakita, maraming nakakita dun sa sugatang tao at maraming nakaramdam na talagang kailangan nun ng tulong. Pero isa lang po ang kumilos. Bago pa, makita nung tao na kumilos na yun, marami na munang nauna sa kanya. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos lamang dun sa naawa ka lang. Hindi yun natatapos na parang, ay, parang kailangan niya ng tulong, awang-awa ka. Hindi yun natatapos sa damdamin. Bakit? Yun po ay nagsisimula dapat sa damdamin. Pero nagtatapos sa decision at sa action. Amen? So, madaling magsabi, mahal kita, Sis Annalisa. Mahal kita, Sis Nanay Andrea, di ba? Pero, ah, kaya mo ba itong patunayan, hindi lamang sa salita, di ba? Kundi sa gawa, di ba? Mahirap patunayan na lalo na kapag ang hinihingi sa'yo ng Panginoon ay ang pagpapatawad, di ba? Kahit na gaano mo kamahal ang isang tao, pero once na yun ay nakasugat, nakasakit ng damdamin mo, 'di ba? Ang hirap sa yung magpatawad. Sabi nga, mas okay pang masaktan ka ng iba. Pero kung yung mismong malapit sa iyo, mahal mo sa buhay, 'di ba? Ang nakasakit sa iyo, 'di ba? Nahihirapan kang magbigay ng pagpapatawad, 'di ba? Even yung sa pakikinig, 'di ba sa pakikinig, makikita natin 'yan kung ang isang tao ay nakikinig sa iyo, 'di ba? Yun din naman ay proof na ikaw ay mahal niya kung siya ay nakikinig. Ano yun? Sa pamamagitan ng ano? Kung siya ay nakikinig, pero sinasagawa niya, yung pinakinggan niya. Di ba, kung humingi sa'yo ng advice o kaya meron kang sinabi sa asawa mo, pinakinggan niya at sumunod siya, di ba? Yun ay pagpapakita na mahal ka talaga ng tao na yun. Dahil sinamahan niya ng paggawa yung napakinggan niya. Ganon din po sa atin. Sa bawat salita, imagine niyo sa isang araw, ilang salita ng Diyos ang atin pong narinig. Amen? Pero sa bawat narinig ba natin na yun, nakita ba doon, nasamahan ba natin ng gawa? Hindi accidentally na every time makakakinig tayo ng salita ng Diyos. Pero, yun ba ay talaga bang nasamahan natin ng actions, yung mga salita ng Diyos na nakinig natin, di ba? At sa atin pong pagtulong, di ba? Madaling sabihin, mahirap talagang tumulong kapag wala ka namang ibibigay, ano po. Pero kung alam mo naman na kaya mo, 'di ba? Hindi lang naman nga yan, sabi ko, hindi lang naman yan sa pera, 'di ba? Dapat ipakita mo pa rin. Patunayan mo sa pamamagitan ng gawa. Kasi mahal mo yung tao na yun. Amen? So dito nakikita ang tunay na pananampalataya. Sa atin pong teksto na ito mga kapatid, isa lang naman po ang naging daloy ng mensahe dito. Medyo binigyan ko lang po ng konting explanation po yung bawat verse po. Pero ang daloy lang po ng mensahe dito mga kapatid ay yung pag-ibig na tinanggap natin kay Jesus. At nung tinanggap natin yung pag-ibig ni Jesus, yung pag-ibig na yun ay yung dapat ay naging pag-ibig na ibinabahagi natin sa iba.
Amen? At kapag yung pag-ibig na yun ay ibinahagi natin sa iba, magkakaroon po ng buhay na nabago. Sabi doon, 'di ba? Yung pag-ibig na yung una nating puntos, yung pag-ibig na ipinapakita sa sakripisyo, yun yung tinanggap natin kay Jesus. Ano po? At yung pag-ibig na nasusukat sa habag, ibig sabihin, nagkaroon ka ngayon ng compassion sa iba. Kaya isineshare mo ngayon yung word of God. Yung pag-ibig na naranasan mo sa Panginoon, isineshare mo ngayon. At ngayon, nung isinare mo, ngayon po, pinatunayan mo sa gawa. Anong ibig sabihin nun? Nabago ka. Nagkaroon ng transformation sa buhay mo at sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. Amen po. At glory to God, sabi doon, tinanggap mo ang pag-ibig ni Kristo, hindi ka pwedeng manatili lang sa pagtanggap. Ang tunay na tumanggap ng pag-ibig, nagiging daluyan po dapat yan ng pag-ibig. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa iyo, hindi dapat ito naiipon. Amen? Bakit? Paagusin mo ito papalabas. Huwag mong ipunin lang sa iyo. Amen? Yung pag-ibig na tinanggap mo sa ating Panginoon, maging daluyan ito papalabas sa iba. Amen? Ngayon po mga kapatid, saan po tayo tinatawag ng Diyos na kumilos tayo? May mga taong kailangan mo bang patawarin? Di ba? May mga taong kailangan mo bang lapitan na ang tagal-tagal nyo nang magkaaway, pero lagi kayong nagpapangita. Amen? Pero asan yung pag-ibig doon, 'di ba? Hindi mo mapatunayan na ang pag-ibig na tinanggap mo kay Kristo ay yung pagpapatawad. May kalakip na pagpapatawad, 'di ba? May tulong ba na kailangan mong ibigay? Baka kasi pinepending mo pa. 'Di ba may ganyang tao, alam mo 'yon? Yung tutulong sila, ipagpapabukas pa, ay bumalik ka na lang bukas. Pero naandun na. Meron na eh. 'Di ba? Parang gusto pa niyang parang gusto pa niyang anuhin yung isip niya na ibibigay ko ba ito o hindi. 'Di ba? Yung pag-ibig na parang yung tulong kailangan mo pang ipagpabukas. 'Di ba? May hakbang ng pagsunod na matagal mo na bang ipinagpapaliban? 'Di ba sinasabi na sa ng Panginoon, 'di ba? Pero ikaw, pinagpapaliban mo pa. Tandaan po natin 'to mga kapatid. Ang pag-ibig na hindi kumikilos ay pag-ibig na hindi pa buo. Amen? So at ang pananampalatayang hindi kumikilos ay pananampalatayang hindi pa buhay. Amen? Hallelujah. At yan lamang po ang nais ko pong ibahagi sa araw na ito. Nawa po ay nadagdagan po ang atin pong wisdom. Ayan. At mas lalo pa po nating mahalin ang ating pong Panginoong Yesus. Napakasarap pong mahalin ng buo ang ating pong Panginoon. Sa panahon na hindi mo kaya yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, pero dahil nagmamahal ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng tulong, bibigyan Kanya ng kaparaanan, bibigyan Kanya ng wisdom kung paano mo po ito gagawin. Amen. At salamat po sa bawat isa. Sige po tayo manalangin. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa katatapos na gawain, Lord. Salamat po at binigyan mo po kami ng pagkakataon, Lord God, na maranasan namin ang paggalaw at pagkilos at presensya ng iyong banal na salita. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang mga susunod naming gawain, Panginoon, at patuloy, Lord God, na maitaas ka nga po namin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang kapurihan, Panginoon. Lahat ng karangalan, Panginoon, at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name. Amen and amen po. Amen po and glory to God po. Ayan. Ang atin pong presider ay ayan. Sige po. Dako na po tayo. Baka po kailangan na po ni Sis Bebs talagang magpahinga kasi po wala pa po yung tulog. Mga kapatid, talaga pong kaawa naman po. Magmemensahe pa po yan mamaya. Kaya po, sige po, Sis Bebs, ay pwede ka na pong umidlip. Tayo po ay dumako na po ngayon sa atin pong... meron po ba na nais pang mag-insight? May nais po bang mag-insight? Amen? Wala pa naman po ang ating Pastor Rodel.
So kung sino po yung nais na mag-insight, open mic lang po mga kapatid. Ayan. Amen! Pwede na ako mag-unmute. Sige po sis, ako lang po ay Ayan! video. Sis Med, napakinggan ko naman. Kahit paano.